Una, ang bubungad sa ano natin is login. The admin, the username, tapos yung password is 123. Pagka sign in yan, mapupunta ka sa dashboard. Yan, nakikita natin yung mga product. Ayan, mag-search na tayo. So, walang not item found. Kaya try natin yung ASUS. At yun, meron. Kitang-kita nyo naman. Try na naman natin sa categories. Una, desktop, laptop, networking, and peripherals. I-all categories muna natin. I-view na natin yung product at as makikita natin yung item name, category, quantity on hand, unit cost, total violation, and status. Return natin to dashboard. Sunod naman is i-edit natin. I-edit natin siya. Yung item name, papalitan natin ng ASUS, desktop, and then update record. Ayan. Check naman, i-view na natin yan. Yun, nakita nyo naman nagbago. Sunod naman, dito tayo sa database. I-check natin kung nagbago ba. At yun, nagbago siya. Sunod naman, mag-a-add tayo ng product. Yan. Ang item name is keyboard, Yola, peripherals, yan, 111. Tapos yung unit cost naman natin is 1,000, 11,000, 1,100. Yan, save na natin. Pagkatapos i-save, titingnan naman natin sa dashboard. Ayun. Ang keyboard, wala. Tapos punta naman tayo sa SQL kung dumagdag ba. Refresh natin. At yun. Kuha. Sunod naman is titingnan natin is yung manage categories. Ayan. Dito, mag-a-add tayo ng mga categories. Pwedeng i-delete yung mga dating categories. Ngayon, mag-a-add tayo. Ang a-add natin is server. Yan, i-add lang natin. Tapos, nakikita natin, ma-add siya dun sa categories sa baba. Ayan. Balik ulit tayo sa dashboard. So, ngayon, yan, nakita naman natin sa all categories, dumagdag siya ng server. Ayan. So, mag-a-add tayo ngayon ng categories. Yan. Tatry natin yung server. Tapos, yan, update record natin. At hanapin natin yung server. Yan. So, you can see yung categories is naging server. So, dito natin sa SQL. Yun, sa unang-una, yung QW item name. Yan. Yung categories niya ay naging server. Tapos, sunod naman yan, manage suppliers na tayo. Then, mag-add tayo. Una, ang supplier name. Tatry natin is wala. The contact is me, myself, Chris Daniel Unggi.
And then my number is 091234567889. The email is chrisdaniel@gmail.com. Let's see. I-add na natin to add supplier. Check natin. Ayun. Na-add siya and upon checking natin sa SQL kung ma-add pa talaga siya. Punta tayo sa TBS suppliers. At yun, kita naman, nadagdagan. Nakita mo naman ang pangalan ko, Chris Daniel Longgi. Yan. Sa vlogs naman, yan. May bagong pumasok na vlogs kasi nag-add tayo. Tapos sunod naman, yan. Categories, nagdagdag rin kasi nga may server na dinagdag tayo. Tapos, ang sunod naman natin is ang postman. Dito, una muna natin hanapin ang lahat na item. Yung item na AST/14. Yan. Try natin yung net 001. Dapat makakita is catalyst. Yan. The ID name. Kasi ID name yung hanapin natin. Sabay send. Yun. So yun, makikita naman natin lahat. Check ulit natin sa SQL kung parehas pa sa Postman. Yan. Parehas naman siya. Sunod naman is yung create. Ngayon magkikreate tayo ng panibagong product. Yan. The MacBook Pro 17 Max. The lap is 102. Yan, lap 1. Send natin. Yan. Sabi niya is success. The item created successfully. So, check natin sa sa dashboard. Tapos, baba natin. At yun, sa lap 1, the MacBook Pro 17 Max. Check naman natin yung MySQL kung sige, yan. Proceed na tayo. Yan. Ngayon, mag-i-edit naman tayo. I-update natin yung MacBook Pro Max 17 into MacBook 17. Mali pala. Ibahin natin yung quantity. Gawin nating 2. 12. Yan, 12. Sisend natin. Yan. Yun, success. Item updated successfully. So, makita natin. Refresh muna natin yung dashboard. Yun. Check natin. The lap 1. Yun. The quantity is napalitan na into 12. Tapos, sunod naman is magdi-delete tayo ng product. Gamit yung Postman na delete. Yan. I-delete natin yung kinreate natin kanina na lap 1. Yan. Isa-send na natin. Yan. Ang sabi is success. Item deleted successfully. Check naman natin ngayon yan sa dashboard. Yan. Refresh natin. Yan. Check natin ulit. Yun. Nawala. Pero check muna natin. Double check natin by search bar. Search natin yung lap 1. Yan. Check natin. Yun. Wala. Wala sa dashboard. So, success yun pag-delete natin sa product na yun. Check din natin yung SQL. Kung nandun pa ba. Yan. Refresh natin. Yan. Wala.
wala siya. So, good na good. So this is the database PHP and IPI and that. Baba natin. As you can see, yung get is yun yung create. Tapos yung pause, view. Tapos yung put is update. And then yung case delete, yung delete sa IPI. Ayan. Dito naman sa create inventory form, ito yung pag kinlik mo yung add product. Ayan. The CSS and then the HTML. So you can see, yan, nakakonect din siya into DBL inventory. Ito naman yung create inventory. Dito naman is mga gamit natin dito sa Postman para makapag-create ng product. Ito naman yung dashboard. Ito yung pagkatapos mo mag-login, yun na yung makikita mo. Ayan. The PHP and then the HTML. Ginamit natin is embedded. Pinagsama natin yung mga languages. Yan, CSS. The HTML. Yan. 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 Ang sunod naman is the delete inventory form. Yan. Mag-link siya sa DBL inventory pag gusto mong mag-delete ng product. Ito naman yung delete inventory rec. Yan. And then the insert inventory process. Yan. Nag-link din siya to our DB, the inventory DB. Yan. And then, the login. Yan. Yung login naman, makikita naman natin, ito yung first na ma-encounter mo to login the dashboard. Yan. CSS. Yan. Tapos, sunod naman is yung logout. Sa logout, yan, agad siyang mag-e-end. Mag-e-exit siya. Yan, the manage categories, PHP. Yan yung mga code niya. Yan, nag-link din siya into the login PHP. Yan. The CSS. And the link din siya into the dashboard PHP, create inventory. Yan. Then the manage suppliers. Same as manage categories, the PHP, the HTML, the CSS, and then the link. Yan. Yan. So, ang sunod naman is the read all inventory form. Please makikita natin yung lahat ng product. Sunod is the read one inventory rec. Ayan, mag-link naman siya sa login. And then mag-link siya sa TBL inventory. And then the HTML na pumapasok ang CSS. Ayan. The update inventory form. Ayan. Same as read one. Mag-link to link din siya sa ating table dun sa SQL. Yan.